Nagbabalik po ang Barangay 13 at sa punto pong ito ay makakasama natin ang Executive Director ng Animal Kingdom Foundation para pag-usapan ng tungkol sa responsible pet adaptation. Ano tayo, swerte ngayon at makakasama natin sa ating studio si Attorney Heidi Caguiwa Marquez. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po. Sa inyong lahat, magandang hapon po sa lahat pakinig ng inyong pong programa dito po sa Tambayan sa Barangay 13. Magandang hapon po, Sir. Comfy. Comfy lang, hindi pa nga ako na. Sige na nga, comfy. Anyways, Attorney, diba, ngayon, uso-uso ngayon, no, maraming, yung bilang talaga ng mga Filipino pet owners, alam natin na, na dumarami. In fact, yung mga sa mga malls, sa mga hotels, sa mga restaurants, lahat sila ngayon nag-adapt na because of the number of people owning pets. They have adopted their policy na okay, pet friendly na kami kahit sa mga resorts. So ngayon dahil ito mga pet owners, ito kalamihan naman to bumili ng kanilang mga alagang hayop sa mga pet shops. How can we naman promote yung pet adoption, lalong-lalo na yung mga, diba, ang dami-dami rin kasi sa ating mga abandoned pets at abandoned animals. Oh, tama yan, Comfy, no, na tumaas ang antas ng ating awareness, no, as a Filipino people dito po sa ating bansa. Tumaas ang awareness natin sa tinatawag nating pet adoption. And ang nakakatuwa dyan, hindi lamang yung pagtaas ng pet adoption, pati na rin po yung ating understanding at yung relationship, no. So it's not just a dog now, it's not just a pet. It's a family. It's already a family. For parent na rin nga po ang tawag sa mga... Mas mahal pa nga po nung nanay ko yun. Tama po yan. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Kaya kami naman, dahil dyan, no, lalo naman natin pinapaigting ang pet adoption. Nagkakaroon po tayo ng mga pet adoption events sa mga malls, katulad po ng ating mga partner malls, no? At mga nakikipag-ugnayan din po kami sa mga ibang mga businesses, brands, community, government, no? Para magkaroon tayo ng awareness, mai-promote natin ng ating pong mga asong Pinoy, pusang Pinoy are as resilient, as loving, no? At saka as their companion, no? Animals. Kaya yun po, doon natin tinataguyod yung ating pet adoption program. At saka mas yata, no, mas intelligent ang mga asong Pinoy. Oo, napakadali nilang. Makikita nyo naman po dito sa ating bisita ngayon si Brandy, si Bibi ang kanyang nickname, po, ay napakabait, napaka-loving, napaka-sweet po ng aso na yan. At isa siyang rescue, no. Makikita po natin na hindi natin kailangang kumuha or bumili para magkaroon ng pet. Tayo lamang kailangan mag-rescue at mag-adopt sa mga shelters katulad po ng ating shelter sa Animal Kingdom Foundation po. Ayan, Attorney, no, sa inyo pong pananaw, bakit nga po ba mahalaga ngayon ng pet adaptation at animal welfare, lalo na po sa mga kabataan? Naku, napakagandang tanong yan. Napakahalaga or napaka-significant ng pet adoption, including animal welfare nowadays, lalo na, no, because tayo ay nagkakaroon ng awareness at ang mga konseptong ito ay tumutulong magsalba ng vulnerable lives, no, na tinatawag natin, katulad nitong mga pets who are in distress or in stray animals. Bukod dito, nag-nurture kasi tayo ng human compassion at nagbi-build tayo ng community of compassionate people. At bukod dyan, syempre nagkakaroon tayo ng tinatawag nating responsible pet owners, responsible community in the treatment of the animals. At saka syempre we're building and we're supporting a kinder world for both humans and animals. Attorney, pwede po ba nating malaman yung istorya ni Baby? Si Bibi po ay ating na-rescue sometime in 2023, no? Nagkaroon po kami ng report na mayroon po isang aso na pag-alagala na
na putol at nagdadangle pa ang kanyang paa. At ang report na aming natanggap, siya po ay hinabol, tatagain or huhulihin para nga po siya ay katayin sana. Oh, no? Ulutanin. Ulutanin. So, nakawala siya at ayun nga po, siya ay na-rescue, dinala po sa ating Rescue and Rehabilitation Center sa Capas, Tarlac. Ako attorney, meron akong experience sa pag-rescue ng aso. Kasi meron kaming kapitbahay dati na iniwanan niya yung apartment na inuupahan niya, tindahan yun iniwanan niya, and then iniwan na yung alaga nilang aso. Hala. Ang ginawa namin, ex ko, pinapakain namin yung aso gabi-gabi. Kaya lang nakikita namin yung ibang mga kapitbahay, mga kabataan doon, pinag-iinteresan yung aso. So gusto namin makuha yung aso, ginawa namin, nirentahan namin yung bahay, yung Wow. apartment. Para kasama na siya. Para gawin namin kunyaring tindahan, nagtayo kami ng ukay-ukay doon. O sa amin na yung aso ngayon, di ba? Para makuha namin, para we have magkaroon kami ng entitlement sa aso. So we had to rent the place. Gawin namin siyang ukay-ukay na store. Para kasi doon nakatira yung aso Hindi siya maalis doon Pinapakain lang namin siya namin pag araw-araw ngayon. To establish ownership doon sa aso. Yun, nirentahan namin Yung place. Yung place. Oo. Napakaganda naman po ng iyong rescue story na yan. At ang aso po, I'm sure, nandyan pa yan sa'yo ngayon, sir? Hindi na matanda na tumanda na rin yung aso Napakaganda po. There's so many things that we can do as an individual, as a community, to help these animals. And I think, pag lahat tayo gagawa ng ganitong kindness, lahat tayo ay mag-a-adopt, siguro wala na pong stray animals, wala nang mga hayop na, or animals in distress, At magkakaroon tayo ng tinatawag na improved awareness, and we will have a better world, lalo na dito sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan naman natin yung rescue initiatives ng Mars Global Adoption Weekend. Ano yung can you explain to us this initiative, this Mars Global Weekend Adoption Weekend? And ano yung mga objectives? Kami po ay nakipag-ugnayan at nakipag-partner sa Mars, kasi po nakita at actually hindi lang po Mars, nandiyan din po ang mga ibang brands at businesses kung saan po pinapakita natin na as an animal welfare NGO, hindi mo kailangan mag-isa sa laban na to. Kailangan po natin ng partnership, kailangan po natin ng collaboration, at ang Global Adoption Weekend po ay napakalaking effort from Mars alone, na para ma-promote ang adoption. At dahil nga po ang Animal Kingdom Foundation is very strong and very keen in ensuring na tayo ay makapagpa-adopt ng ating mga rescues, sila po pala ay nag-build para sa amin ng tinatawag pong portal, adoption portal. Pero syempre, this portal was also open to other shelters, but nung inopen po ng portal na to, itong adoption portal na to, at nagkaroon po tayo ng global adoption program, ay tumaas lalo po ang antas ng ating adoption rate, at lalo po nakilala yung ating adoption program, at mas dumadami ang aso at pusa na na-adopt po sa amin. So napakaganda po, hindi ba? Sabi ko nga po, lumawak, tama po yun, lumawak, dahil nga sinasabi natin lagi, ang laban na to ay hindi lamang sa amin at sa mga aso. Attorney, paano naman po yung, kunwari po, pupunta po ako sa inyo para gusto ko pong mag-adopt. Kasi syempre, hindi ko po alam yung mga website na ganyan. Kapag Medyo po process na rin siguro, pag po ba nakita ko yung dog na, gusto ko po siyang i-adopt, pwede po yung ganon? Or kayo po yung magbibigay sa amin ng dog? Opo, maganda pong tanong yan, Meron po kaming tinatawag na yung pang tinatawag natin portal. Yung We Are for Happy Tales. Dinivelop po yan ng Mars, At dito po natin nilalagay at nilalagak lahat ng information ukol po sa aming mga adoptable dogs and cats, At makikita natin dito, nandyan na yung pictures nila, ilang taon sila, ano yung mga behaviors nila or mga characteristics nila. At ikaw na adopter, pag nag-apply ka sa amin, sasabihin namin sa'yo, pumunta ka dito sa portal na ito, mamili ka na. Kasi ima-match mo dapat
dapat yung need mo, Personality. yung personality mo, yung residence mo doon sa characteristics and behavior nung aso or pusa na gusto mong i-adopt. And then you submit your application form, and then kami po ay magkakaroon ng appointment, no, kung saan mag-uusap po kayo along with our admin. May interview po yan, may proseso, at saka syempre pag match yan, sa'yo na yan. Yun nga, attorney, ang medyo concerning dyan sa adoption, yung process, no? Parang tedious kasi kasi we had experience na rescuing stray dogs, abandoned dog, and then gusto namin sana na instead of bibili kami ng mga aso, mag-a-adopt na lang kami or mag-rescue sa mga animal shelters. Ang problema nga, pagdating sa yung proseso, medyo mahaba, medyo tedious. Sabi mo nga, there's an interview, then you have to show pictures of your house na hindi mo Prove na kukulong, mabubuhay mo sila. mabubuhay mo sila, and then you have enough space para Correct. makapaglaro yung animal. So we've already showed all those requirements. Kaya lang yung proseso parang may matching pa, and then it's not that easy. Okay. So paano natin mapapadali yan? Sa amin naman po, medyo madali na po sa amin dahil online na ito, no? Unlike before that talagang kailangan kong pumunta, kailangan may face-to-face, kailangan may physical home check, no? But now, everything is online. So even the interview is online. The matching is done by you and the portal. Ikaw na yun eh. Di ba? And why do we do that? We do that because one, we want to make sure that the pet is fitted to you and you also is fitted to the pet, and that you are capable. No, kasi ang dami pong naggusto mag-adopt pero after 1 week or even couple of days nagbago isip. Ay We nga po. don't want that to happen May to a nagkaroon dog na or po ba cat. ng instance na halimbawa po nakatira na po si baby sa akin ng 1 month and hindi pa rin po siya panatag. Paano po kaya yung nagiging balik nun sa adoption house? Sa amin po kasi, bago ka mag-adopt, bago po namin ma-approve, no, ina-explain po namin sa inyo ang 3 R's or 3 phases ng adoption, ano. Pag ikaw po ay nag-adopt, meron po tayo tinatawag na 3 days, 3 weeks, 3 months. Siyempre, hindi ka naman kilala nung pet na in-adopt Nag-a-adjust mo. pa. So, may adjustment period dyan up to 3 months. Pag 3-4 months, medyo ayaw pa yan. Medyo imposible, pero tiyagaan yan. It's a relationship anyway, no? Kahit boyfriend mo yan eh. Di ba? Mag-a-adjust kayo kahit asawa mo yan. Di ba, sir? Comfy, no? So, ganun din ang pag-a-adopt ng isang aso or pusa. So yun nga, 'di ba, kailangan perfectly match kayo, and it's a relationship building. Correct. Lalo kung may edad na yung Tama po. yung animal, no? Tahimik na lang yung ganyan eh. So, paano nyo naman ngayon tinitiyak na magiging responsable at handa ng maging pet owner yung adopter, yung pet parents, no? Opo. May mga interview po tayong ginagawa. Doon sa interview po na yon, kasama doon ang pagtatanong kung paano niya aalagaan, sino ang veterinaryo niya, kung may mga iba siyang alaga Kompleto na sa loob ng bahay at saan ilalagak. Kasi pag sinabi po niya na meron akong cage sa labas, medyo X na po yan sa amin. Itatali na yung Opo dog. eh. Kasi dapat family, di ba? So, also, pag wala pong gate, medyo negative din po sa amin. Ikulong din Bakit? dapat yung adopter kung meron siyang kulungan. Yan, doon Correct. kayo matulog sa kulungan. Opo. So, pati Nung yung maranasan gate, yun. tinitingnan din po natin yung gate dahil nga for the time being na bago siya sa inyo, baka makawala. Baka masagasaan pag nakawala. So, we want to make sure that your house is gated. And, alam mo yun, secured siya para hindi makawala. Kasi ako hindi ako ang aso. nagtatali ng aso, tsaka hindi Ayun ako nagkukulong no. eh. Naku, comfy. Marami po kaming adoptable sa rescue center. Babaho lang kasi. Ako po gusto ko mag-adopt. Kaso, 20 na po yung aso Oh my namin. gosh. Dami Opo. ko ng aso. Alam niyo po, nung may namatay na dog sa amin because of distemper, sobrang na-depress po yung mom ko. Tapos gumawa po siya ng letter. Sabi niya, bakit ngayon pa kayo nawala? Sobrang mahal na mahal ko kayo. Tapos binabasa ko po yung letter, as in mahaba siya. Sumiiyak po ako. So, ibig sabihin, ganun kamahal nung mom ko yung dogs yung aso, namin. ano kasi ngayon, they're not pets eh. Talaga family sila Family na talaga siya eh. Panganay ko nga, mas mahal niya yung aso niya sa akin eh.
Kahit sabi niya, kahit saan siya nagpunta, dadalhin niya yung aso niya na yon. Ako hindi. Sabi po kasi ng mom ko, malalaki na po kasi kami. So yung mga dogs na po talaga yung kasama niya. Sabi niya, yun yung gumigising sa akin sa umaga. Kinakalabit ako niyan pag gusto niya nang magwiwi. Kasi po sa labas sila. Nagkakaroon po kasi ng purpose, no? Nagbukod, yun yung tulong na naibibigay ng pet ownership, no? Sa ating mga tao. Nagkakaroon tayo ng purpose, nagkakaroon tayo ng motivation, and it helps us, not just physically, but mentally and emotionally. Kaya nga talagang sobrang promote kami na magpa-adopt kasi nga yung mga benefit po nito. Lagi nating sinasabi na pag nagkaroon ng adoption, it's not just one being na nababago. It's always two lives changed. It's the life of the dog and also the life of the adopter. Nagbabago po talaga mabuti yan. Pero yan, attorney, ma-segue po ako ng tanong ano. Hindi ko po alam kung dumaan na po sa inyo yung video na to. Pero isa po siyang pusa na medyo, alam ko may breed siya eh. Tapos po, inatake niya po yung kanyang owner. Kasi daw po, kasi daw po dahil parang in-hit po yung pusa. So siya po yung inatake. As in, ang dami niya pong sugat. Tapos after po nun, ang ginawa niya po, pina-adapt niya. May mga ganun po bang adoption houses na nagtitrain po ng mga hayop? Medyo crucial and critical po kasi yung behavior, no, ng mga animals, and it's always it depends really, no. May need maybe yung pusa na yan at that time, and there may be a trigger. So we don't want to generalize that all cats or pusa ay ganyan, because isolated cases yung mga ganyang behavior, and hindi naman natin sinasabing may pagkukulang yung pet owner, but kasi alam mo, dapat talaga kinakapon yan. Kasi although it's not, breeding is natural, no, for pets, but we have to remember that they are domesticated. There's so many stray animals already in the Philippines. Kailangan po talaga natin silang mapakapon because it helps them also magiging health-wise. healthy po yes. sila. Yung behavior nila mababago, magiging healthy sila, hindi sila pag-alagala. So ang dami pong benefits. Speaking of kapon po, may mga ganun po ba tayong programa? Ay opo, ang Animal Kingdom Foundation po ay umiikot, no, sa buong Pilipinas. Tayo po ay nagbibigay ng libre. Hindi po kami nagpapabayad. Ito ay libreng kapon sa mga probinsya, munisipyo na wala or may kulang Hindi ang pa veterinary access, no. Kasi ayaw natin pumunta sa mga syudad na marami ng veterinaryo. Marami na po silang pera. Correct. Marami na silang pera. Doon tayo sa wala. Doon tayo sa nangangailangan. Pwede So, rin bang umiikot po. Pwede rin bang ikapon yung mga irresponsableng lalaki na anak na ng anak? Pag kami po ay umiikot, sinasabi nga namin, pwede rin kayong magpakapon, humans. At ayan, attorney. Ano para natin siguro, gusto ko pang malaman kay attorney yung proseso naman. Kasi kayo na, although na pag-usapan mo na kayo na, banggit mo na kayo na, kaya lang gusto ko sana natin mas mag-deep dive o deeper. mas, Sige po. yung proseso ng Adoption. adoption, ano yung mga kailangan gawin? Requirements. Okay. Ang requirement naman po sa amin ay simple na lamang. Bukod nga po, dapat kayo po ay yung house po ninyo is ready to receive a pet, no? Kung meron po kayong existing pets, kailangan din po nating malaman kung ano sila at saka yung mga temperament nila. Kailangan din po yung ating space ay fit para doon sa ina-adopt nating aso or pusa, kasi kung ikaw ay nakakondo at pagkalaki-laki po ng aso na yung gustong adopt, naturalmente hindi po yan po pwede. So kailangan din po nating makita ang facility mo, may interview. Hindi po kami nanghihingi ng financial Opo. Yan po ng ang SALN, tandaan natin, no? Hindi tayo nanghihingi ng SALN, ha, pero nagtatanong mahalaga, tayo kung may trabaho ka, kung paano mo Kayang susuportahan. buhayin. Correct. At saka syempre yung veterinary care. So importante po yan sa atin. Actually, mahal magkaroon ng aso kasi Para kang daw nagpalaki ng bata. mas mahal kasi ganito ang gupit ng tao sa lalaki sa amin 150 pesos. Ang gupit ng aso 300 to 500 pesos. 450 na nga dito
Uy! Merong 250 sa may Tiendesitas. Mas Tapos, Medyo ano na yun, Oo. probinsya area. Pasig lang yung Pasig. Tiendesitas. At marami sila dyan. No, 250 lang doon. Pagka ang toothbrush ng tao, magkano lang ang 150 pesos. Sa aso, Sa aso. 600 pesos na yan. May gupit pa yan, di ba? Correct. Yung Diba, trimming. At saka may mga dental care pa Dental yan. care pa na, yan, ano, yung Tsaka chewable. vitamins. Vitamins. Mas mahal yung gatas nila. Tsaka yung mga paturok nila, 6 Oo. in 1. At hindi lang po Worming. minsan sa isang taon yan, yan. di ba? Kaya kailangan talaga ikaw ay capable, because if you're not capable of supporting yourself, how can you support another life under your care? So yun po yung aming Ganda talagang nun. pinupush doon. Pero yan, attorney, nabalitaan po namin na nagkaroon po kayo ng activity na Run for Life. Yes. Paano po ito konektado sa advocacy nyo sa pet adaptation? Ang Run for Life po ay isang activity na pinapakita natin yung relationship between animals and their pets, no? I mean, the humans and their pets in an activity na pwede silang mag-bond, mag-socialize, at dito rin natin ipinapakita na ang mga pets na ito, lalong-lalo na po yung ating mga Filipino dogs and cats, no, ay adoptable sila at maaari talaga silang gawin nating pets. Kaya dyan din po natin napopromote ang ating global pet adoption. Kaya ang ating din po mga partner dyan, ang Robinson's Land, no, kung saan namin ginaganap yung fun run na yan. And together, no, with all these collaborations, we are really expanding yung adoption of animals, no, itong rescued dogs and cats, para nga po mas tumaas, mas ang antas, no, ang bilang ng mga ma-adopt, mababawasan rin po ang problema natin sa stray at overpopulation. This Run for Life initiatives and yung partnership ng collaboration between Mars Philippines and Animal Kingdom Foundation, how do these initiatives or partnerships, collaborations promote pet adoption sa Pilipinas? Kasi mataas na po ba yung bilang ng pet adopter kaya sa mga pet buyers, and then gaano karami yung backlog ng mga pets, no, ng mga abandoned animals sa mga animal shelters? Tumataas na po, masasabi po nating may isa pong study na ginawa recently, na at least 70% of the Filipinos are pet owners. Napakaganda po ng numero na ng datos na yan, at nabanggit ko nga rin po kanina, hindi lamang yung numero pero yung kalidad ng relationship, no, na dahil nga sila ay atin na tinatawag na family member, no. Ngayon, although there's that rise, napakalaki pa rin po ng numero ng stray, napakalaki pa rin po ng numero ng mga dogs and cats na mga nasa shelters or nasa pound. At kaya nga po talagang pinapaigting natin through this activity, the Run for Life activity, para mas kumalat ang kaalaman ng mga tao na, uy, pwede pala, hindi ako matatakot kasi ito, nakita ko to, na pwedeng tumakbo, pwedeng makipag-mingle, and it builds people's confidence that shelter dogs, shelter cats can be true cats, no, or can be true dogs or pets or families for us. Again, lagi nga nating sinasabi at inuulit na when we adopt a dog or a cat, 2 lives are changed. Katulad hindi naman po lahat ng tao ay mahilig, no? But when they start building that relationship at nag-adopt sila, hindi lamang po yung isang aso ang pusa ang nabago ang buhay. Nabago rin po ang buhay ng adopter dahil siyempre mas masaya yan, may sense of responsibility na siya, sense of purpose, at nagbigay siya ng buhay at pag-asa sa isang animal na kailangan talaga ng tulong. Actually, kaya ako naman naitanong kasi, diba, although marami na talaga mga Pilipino, very obvious naman na pet owners, no? Pumunta ka lang sa mall lagi, Daming dog. siguro every 10 stroller person na pa. makikita mo, merong hawak na either aso or pusa, na pet nila. Pero yun nga lang, kalamihan ng mga dala
daladala nilang pets sa pinapasyal sa malls o sa mga parks ay mga hybrid. Correct. Bihirang-bihira yung mga asbin at yung alam mong galing sa shelter. Correct. Kaya kasi ako as a journalist, nagko-cover kami ng mga iniiwasan ko mag-cover sa pound. Correct. Hindi ko kasi kayang Correct. tignan yung mga aso ron, abandoned dogs doon, tapos alam mo yan, for euthanasia yan eh. Pag hindi na recover, no, Yung nakuha mga ng mga owners, kinukuha diba? ng mga van. Diba? Hindi ko kayang yun, isipin man lang na yung mga aso, naiiyak ako eh. Tapos nagkakasugat sila pag Na- kinukuha sila. Napapatay yan through Opo. diba, yung sa usok, no? Opo. Kaya nga po napaka-importante ng collaboration, napaka-importante po ng partnership, at napaka-importante rin po ng role ng media, no, sa ganitong pong advocacy na aming pong sinusulong. Dahil through these partnerships, we are able to expand hindi lang po sa aming mundo ng mga animal welfare advocates, pero sa mundo po ng lahat ng ating kinagagalawan, na-spread po yung information at lumalaki yung antas, no, na kaalaman natin na pwede tayo mag-adapt, dapat tayo mag-adapt dahil nga po may pagbabago hindi lamang sa aso, may pagbabago sa tao, at eventually it will have an impact, no, sa community. Magkakaroon ng pagbabago, mababawasan ang mga stray animals, mababawasan ang pupunta sa pound. Hindi po ba? Mababawas. Pag meron kayong alagang aso, mababawasan ng kabanyo sa mga magnanakaw. Tama. Pero minsan po kasi pag natutulog yung aso, parang ang dating eh. Ikaw na lang kumahol dun sa labas. Sa sobrang komportable nung aso sa'yo, di ba? Pero attorney, di ba meron po tayong website? Opo. Paano naman po natin ginagamit yung social media para po ma-promote yung pet adoption dito sa Philippines? Napakarami po nating mga info education drives, no, na ginagawa sa social media. Marami po tayong mga pinopost dyan tungkol sa ating mga information or information materials, no, about pet responsibility, about adoption, about the nature, behavior, and health ng mga rescued dogs and cats po natin. So ginagamit po natin ito positively for adoption. Hindi lamang po ang social media, ginagamit po rin natin itong mga information na to pag kami ay umiikot, no, sa mga eskwelahan at sa mga barangay din, no, kung kami every time na kami po ay nagtuturo about animal welfare, dog adoption or pet adoption programs, lahat po yan itinuturo po namin. At ang social media, we know that it's a very, very strong platform, and we use this positively so that we will be able to increase pet adoption talaga. Ayun. Attorney, paano naman po kapag naka-apartment kasi ako, feeling ko di pa ako ready physically and mentally na mag-adopt. Pero gusto ko pong mag-donate. Pwede po ba yung ganun? Pwede po. Actually, meron po kaming programa, no, na kung ikaw ay hindi ready or hindi ka capable physically to adopt, pwede kang maging ninong o nina. Wow! O, di ba? Benefactor. Yes. Opo, at hindi lang po isa or dalawa, kahit ilan, basta kaya mo. At napakamura lang, no, between 700 to 1,000 pesos a month lang para sa isang aso, no. Ay, nakatulong ka na. 'Di ba? At syempre ang sponsorship na yan kasi buwan-buwan man yan, pag na-adopt ang aso, pwede mong ituloy sa ibang aso or pwede namang huminto ka na. Pero syempre mas maganda ko itutuloy natin to kasi nga Opo. nakakatulong talaga ito. And for all, you know, ang laki po ng tulong ng sponsorship dahil nagkakaroon po ng seguridad ang upkeep ng mga aso at pusa sa amin sa rescue center. Yun nga, attorney, saan kumukuha ng funding bukod sa Oo nga. sponsorships, no? Ilan po ba yung number of yung sa shelter nyo, animals sa inyo? gaano karami yung animals sa shelter nyo, and paano yung funding nun bukod sa sponsorship, no? And are the sponsors, sponsorship enough to finance yung upkeep ng mga aso? Kasi ang dami talagang need niyan. Correct. Hindi lang food. Correct. Pati yung yung Gamot. veterinary check-up, di ba? Tama po, how do we support yung ating rescue
center or yung upkeep ng ating mga aso. Nandyan po ang fundraising events natin, kasama na po ang Run for Life dyan, at mga iba-iba pang mga events or activities for fundraising. Meron po tayong sponsorship na tinatawag natin, at meron din po tayong kennel sponsorship or mga corporate sponsorship, no? Meron po tayong mga ganon. Yun naman pang malakihan naman po yun at pang maramihan. Meron din naman po tayong tinatawag na mga programs or activities na ginagawa kung saan sila rin po ay nagdo-donate. Hindi po namin nililimita ang donations or ang help sa financial, kasi nakikita po namin yung mga donations in kind helps us a lot, kasi hindi na namin bibilhin yan Tsaka sumasaya rin po yung puso nila. hindi na namin bibilhin yung gamot, hindi na namin bibilhin yung dog food or kung ano man yung mga pangangailangan. Even po yung mga collars and leashes, maliliit na bagay pero magastos yan, dahil meron po tayong more or less 300 dogs and cats sa atin pong rescue center. Marami po nagsasabi, napakalaki ng rescue center nyo, kailangan nyo pang dagdagan. Ay, hindi po Kasi tayo marami ganon. pong marami rin pong mga Correct. kailangan ng tulong. Tama po yan, pero we want to be sustainable. Hindi po natin kayang i-expand yung ating capacity in a way na hindi na namin sila kayang Opo. pangalagaan. So we want to make sure na yung ating population, yun lang kaya natin. Kung medyo kinaya na po natin at mas malaki na ang budget natin, Why we are not? able. Kaya po natin yan. Kaya nga po lagi nating sinasabi sa ating sa mga tao, no? At sa mga supporters, sa mga netizens, kung gusto nyo talagang tumulong po kayo, financial or mag-donate kayo in kind or rescue or adopt, no? Dahil doon lamang ay marami ng mga stray animals, mga animals in need na matutulungan natin. Every October, di ba, merong event about for mga fur animals. Just like, natin naman sa may Eastwood, may mall dyan sa Eastwood, yung pag nagpapabinyag pa kami ng aso dyan. Opo. May binyag yung aso. Opo. Yung pong mga, Every October yun. I forgot kung sino organizer, pero every October yun. Opo. Tapos pwede ka magpabinyag ng aso mo ron. Meron po kasi ang Do you October po, also have that kind of event? meron lang po kaming mga pamisa, no? Every October po kasi we celebrate Animal Welfare Week Okay. in the Philippines and World Animal Day. First week of October po 'yan. So in line with the St. Francis of Assisi, no? At siya yung ating tinatawag po na sa mga Catholic, no, na parang patron saint for the animals. Yan po kaya inaalay po nila yan, isinisimba nila, pet blessings, may mga nagpapabinyag, napakarami pong mga May gimmicks, binyag no? pala. Pati But- mali ka nga, pinabibinyagan. Opo, but you know, these efforts increases awareness on pet ownership, on even pet adoption. Kaya yung mga aso na may mga ano yan eh. Yung mga Birth certificate. yun. At tuwing nagsimula rin po kami, I think this year, no, nung tinatawag po nating parang Santa Cruzan, ano, meron po oo. kaming ginawang ganyan nitong Santa Cruzan po ng dog? Opo, pero sa mga animals, sa mga dogs naman po, ginawa po natin yan nung summer. At gagawin po ulit natin next year. Ay, matanong ko lang po pala, no? Di ba po pag mga summer, ganyan, and kapag maulan, paano po natin nasisiguro na hindi po sila nagkakasakit? Kasi syempre, ang dami po nila eh. Ang aming pong mga aso, lahat po sila ay kapon. Lahat po sila ay bakunado. May regular treatment po sila. Deworming every 3-6 months. At updated po rin yung kanilang mga bakuna. Kaya more or less sigurado po tayong hindi sila magkakasakit. And then we also make sure na yung kanilang enclosures, yung bahay nila, walang tulo, di sila nababasa. Pero alam nyo naman ng mga aso, comfy, no? Kung umuulan, saka naman sila naglalaro at nagtatampisaw. Mga ligalig po Oo, yan lalo eh. yung mga Akala yung mga water dogs like Yes. Labrador, mga retrievers, Yes, yan, mga hilig sa husky, aso, mga hilig gusto sa tubig na niyan. Ang aso namin naman takot sa kidlat. Ay, opo. Baski sa Nakaganon na yan siya. How do you attorney, how do you control yung tick and fleas na mga aso? Ayan. Bukod pala. sa Lalo na pag summer. frontline. Opo. May programa po kaming tinatawag every month or every other month, ano. Nagkakaroon po tayo ng tick and flea control sa ating dogs.
dogs, no, syempre may mga ina-administer tayo sa kanila to control tick and flea, and yung environment po talaga nag-i-spray po kami kasi even if magpainom tayo ng gamot, mag-spray tayo sa mga aso Kung hindi natin, naglilinis. kung hindi maayos at malinis ang kapaligiran, hindi po talaga Merong ma-maintain natural, yun. diba, na dahon. Ano bang dahon yun? Yung Madre de Cacao. Yung Madre de Cacao. Sasagot Ayan. sa malunggay. Updated kayo, Madre de ah. Cacao. Sasagot Effective siya. sa Maski malunggay. yung mga paligid nila, lagyan mo ng, yung tinutulugan, lagyan mo ng dahon ng Madre de Cacao. Kasi nga, marami kaming aso talaga eh. Marami yata akong matututunan sa iyo, sir. Kailangan niyo pong dumalaw sa amin para kami po ay inyong maturuan ng mga ganyan mga At alternatibo. dagdagan niya po yung aso niya. At dagdagan niya ang inyong mga aso. Pero meron po kaming Madre de Cacao po. Hindi nga lang namin ibinibed kasi ngayon ko lang po nalaman yan. Itatry ko nga yan Pwede po. pala. Mas makikita mo na lang pag morning, yung mga ticks na sa... Nakalaglag na po. Nakalaglag, oo. Ah. Ano, Alam ilalatag lang po yan? Sa hihinigaan nila, yung dahon. Kailangan ba siyang budburin o hindi naman? Kahit hindi. Okay, minsan gagawin ako, nabasa ko lang naman yan sa YouTube eh. Yung paliligo mo sa kanilang tubig, magpapakulo ka ng Madre de Cacao na dahon. Tapos yun ang pagpapaligo mo. Mga aso po namin takot maligo ng Madre de Cacao. Alam po nila pag bumukas na yung gripo, tatakbo na yung mga Ay, yan. yung- Sa maniwala kayo at sa hindi, ang aming mga aso may regular basing po yan. Wow! So Yun dami po na yun? Yes po. Oo, yung Shih Tzu ko, tsaka yung ko, Labrador, hilig sa tubig nun. Pag nakakita na lang yung swimming pool, ay, wow. tatalon yun. Opo, Kasama ko napakaganda. naliligo yung sa pool. Kayo ma'am personally, ilan po yung dogs nyo? Meron po akong 3 aso for now at meron po kaming 5 o 6 na po sana kasi may isa foster lang po yun pero feeling ko magiging foster fail na naman po yan eh. Bakit po? Kasi mukhang ayaw nang i-give up ng aking mga anak. Kaya mukhang sa amin na naman mapupunta yung pusa na yan. So marami rin po kaming alaga sa bahay pa lang. At ito si Baby. At ayan ma'am, matanong din po namin, amoy yata sa akin yung aso namin. Ano ang susunod din yung mga plano upang mas mapaigting pa po yung pet adaptation at mas pababuti pa po yung kalagayan ng mga hayop dito sa Pilipinas? Unang-una po, ipapakalat po natin lalo yung ating mga programa on pet adoption through malls. Mall adoption programs po natin. Ipapaigting po natin yan kung mas marami tayong mall na mapuntahan kung saan tayo kailangan. Magpa-adopt, gagawin po natin yan. Bukod po dyan, kami rin po ay nag-open house sa ating pong Rescue and Rehabilitation Center. Binubuksan po natin yan para ang mga tao naman pwede silang pumunta at bumisita at mag-adopt din po. And of course, social media campaigns and guesting po sa inyong mga radio Salamat and din television po. program. Medyo Napakalaking tulong muntik po nyo na nito. po kaming mapaluha. At siguro, Napakaganda po ng programang ito. Maraming salamat po Attorney Heidi Kagiwa Marquez sa pagpapaunlak niyo sa amin. At sayang medyo na late yung pagdating Pwede pa natin yan ipakita. Pati siguro si Baby. Si Baby. Si Baby. Sa tabi ni Baby kasi siya ang future endorser nitong brand na to. Tek, pwede po ba nating ipakita? Yung kanilang produkto. Eto po. May share ko lang po nagkaroon po kasi kami ng isa sa mga naging programa po namin ay nagkaroon kami ng tinatawag po nating 6 weeks challenge challenge po natin ng pedigree. Sige nga, pagandahin nyo nga yung aming mga aso. So binigyan po nila Through your kami product. through your product. True enough 15 dogs mga emaciated o yung mga payat patpati na mga bagong rescue namin. Tumaba po. Tumaba sila, gumanda ang pangangatawan at yung Gumanda yung 15 na yun. coat, Yes, yung 15 na yun napa-adapt na po natin. Wow! Kasi ako pagkain ko sa aso, of course meron dog food, meron certain brand. And then paborito nila yung at nilagang at adobong atay. Tama Ayan, po. adobong atay. Opo. Ayan, tsaka rice. Hirap po natin kay Baby. Ayan si Baby, nagpo-post na.
Yan, si Baby po ay isa sa mga na-adopt at ma'am, kwento nga po ulit natin shortly yung kwento ni Baby para sa mga bagong pasok po sa ating live ngayon. Si Bibi po ay na-rescue natin way back in 2023. Naka-receive po tayo ng report na may isang pag-alagalang aso na nataga at nakabitin pa nga yung kanyang paa, no? At ang kwento sa atin, ang report, siya po ay hinabol or hinuli dahil nga po sana siya ay gagawing pulutan. So ito po ay ating na-rescue, dinala po sa atin sa Rescue and Rehabilitation Center natin sa Kapas at ito na nga po siya ngayon. Dati patpatin, nakakatakot at syempre sugatan. Ngayon ay isang napaka-healthy na po niyang aso at makikita naman po natin napaka-sweet, no? At napakabait. Ito si Baby sa ating products, nag-endorse siya. Ayan ma'am, habang iniintay po natin na maitapat yung camera kay Baby, ulitin na lang po natin kung saan po sila pwedeng mag-adopt, yung website, yung social media, kung may numbers po tayo na pwedeng i-contact. Opo, sa mga nais pong mag-adopt sa atin sa ating Rescue and Rehabilitation Center, pwede nyo pong i-check ang aming pong website akf.rescues.org at pwede nyo rin pong i-check ang aming social media pages at AKF Animal Rescue, no, sa ating pong Facebook at IG. May mga portals po tayo dyan. I-click lamang po, napakadali po. Didiretso na po tayo sa portal, adoption portal. We are for Happy Tales at doon po makikita na po natin ang mga iba-ibang mga aso at pusa kung saan sila pwede pong mamili at mag-check ng mga adoptables po natin. Madali na po yung ways natin kung paano po tayo makakapag-adopt, mga kabarangay at mga katambay. Kaya naman po, lagi po ng tintatandaan, don't shop, please adopt na lang po. Correct. Yan po ang lagi nating isa sa ulo. Kaya maraming salamat pong muli, Attorney Heidi Kagiwa Marquez ng Animal Kingdom Foundation. Ayan, baka may gusto po ulit kayong batiin o pasalamatan. Unang-una po, maraming pong salamat sa inyo pong programa sa pag-imbita po sa amin at maraming rin pong salamat sa aming mga partners, no, sa aming pong adoption programs at una-una na nga po dito ang ating pong Mars, no, at ang Pedigree dahil po nga po sila ay tumutulong sa amin sa pagpapa-adopt, pagpapalaganap po ng adoption program through their Global Adoption Week at saka syempre po through our various adoption portals, no, na para po mapadali ang pag-a-adopt. At maraming rin pong salamat sa Robinson's Land sa pagbibigay rin po ng tulong sa amin sa pagpapa-adopt ng mga aso po ng Animal Kingdom Foundation. Ayan, maraming salamat po muli, Attorney Heidi. Huwag po kayong aalis, mga katambay, magbabalik po ang Barangay 13.